Ang San Miguel Beermen daw ay interesado na magbigay ng malaking offer para dito kay Cedric Bearfield. Mukhang ito raw San Miguel Beermen ay gustong gumawa ng hakbang para makuha to at kung kinakailangan tatlo ang kapalit ay gagawin nila. Ang magiging kapalit daw ni Bearfield ay itong si Jeron Teng, si Chris Miller at si Wamit Yongson. Yan daw ang willing i-offer ng San Miguel kapalit ni Bearfield. Ngayon para doon sa mga magsasabi na baka hindi pa rin sapat yan para dito sa Blackwater Bossing, ang kinakailangan nating intindihin ay itong si Bearfield ay mag-expire yung kontrata pagkatapos ng Governor's Cup. So ibig sabihin magiging free agent ito at posible siyang umalis sa Blackwater ng walang kapalit. Kung aalis si Bearfield ng walang kapalit, abay lugi ang Blackwater dyan. At least kung tatanggapin mo yung trade offer ng San Miguel Beermen, meron kang Wamit Yongson, Chris Miller at Jeron Teng. Ang problema na lamang, syempre, ng Blackwater kung kinakailangan ba nila mga players na yan. Of course, pwede nilang gawin ay dalawang bagay. Pwede nilang i-trade yung tatlong players o maghintay sila ng ibang mas magandang offer para kay Bearfield. Pero sa panig ng San Miguel, seryoso yung kanilang plano na makuha na itong si Cedric Bearfield para magamit at madagdag doon sa kanilang lineup. Nakita naman natin na ang kakulangan talaga ng San Miguel ay yung isa pang point guard na magaling umiscore. Kaya nga mukhang gusto talaga nila na maidagdag na itong si Bearfield doon sa kanilang lineup. Kung sakasakali na madadagdag nila si Bearfield, aba mareresolve na yung kakulangan ng San Miguel pagdating dito sa mga big men o rather dito sa mga point guard na scoring ang kinakailangan. Tapos alam natin itong si Bearfield, pwede yan talaga na makapartner ni CJ Perez. Doon sa mga games na off night si CJ, pwede na ibigay na nila yan dito kay Cedric Bearfield yung bola. Kaya nga, exciting yung future ng San Miguel kung sakali na makuha nila itong si Cedric Bearfield at magamit talaga dito sa kanilang lineup. Samantala naman itong TNT tropang 5G, malakas na ngayon. Pero mukhang hindi pa sila tapos dito sa kanilang gagawin na pagre-rebuild dahil kinakausap na raw ng TNT ang Titan Ultra tungkol dito sa pagkuha sa kanilang first round draft pick. Dahil ito raw TNT tropa, alam na natin yung kanilang interest kay Joshua Monson. Pero kung sakaling hindi raw nila makuha si Monson, ay willing silang mag-settle doon sa draft pick ng Titan Ultra. Willing daw silang ibigay si Glenn Cobontin na kapalit. Kung ikaw ang Titan Ultra, marami kang pag-iisipan dito dahil yung draft pick nila, inaasahan na magiging maganda ang placing niyan dahil nag-struggle ang Titan Ultra na makapasok sa playoffs ngayong season na to. So, ito naman si Glenn Cobontin na isang mahusay na scorer. Two-way player yan. Magaling sa 3 points. At meron din tong depensa. Kaya nga makakatulong din yan dito sa Titan Ultra kapag nakuha nila. Kaya sa tingin ko magiging isa to sa mga kaabang-abang na sitwasyon para dito sa Titan Ultra. Lalo na kung makukuha nila itong si Glenn Cobontin. Yun nga lang, medyo mabigat yung kapalit na gusto ng TNT. Kaya baka mapapaisip pa dito si Coach Renzi Bahar kung tatanggapin niya. Kung ikaw naman itong management ng Titan Ultra, mas maganda siguro na intayin muna kung merong ibang offer na magagaling sa ibang teams. Kung wala nang offer, abay tanggapin na nila itong Glenn Cobontin for Titan Ultra first round draft pick. Sigurado naman magagamit nila ito si Cobontin. Para doon sa mga nanonood ng fans ng TNT, alam nyo na nagiging contribution nito lalo na pag Philippine Cup. Hindi masyadong napapansin yung contribution ngayon ni Cobontin dahil syempre Commissioner's Cup may import. Pero sa totoo lang malaki na itutulong nito sa TNT tropa. Kaya nga magiging malaking bagay din yung pag-trade dito para sa draft pick ng Titan Ultra. Kaya nga iyan yung nakikita ngayon ng PBA fans na pag-iisipang mabuti ng management.